Hi guys! Welcome back to my channel. Alright, seryoso po ang topic natin ngayon. May takot po ang value investing community na baka sumabog na lang bigla ang stock market. Hindi po yung pula ngayon na below 6,000 po tayo ang pag-uusapan po natin. Ibang concern po ito na matagal na pong iniinda ng value investing community. Sobrang seryoso po. Medyo nakakakaba po talaga pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, okay no? Balik po tayo sa topic natin, yung mga concerns po na baka sumabog ang stock market. No? Ano ba yan, Kuya John? Ano ba yan? Pinagsasasabi mo na yan? Kasi po guys, no, matagal na po ako nagjo-join o nakikinig ng mga value investing community, mga discussion po nila for many years na po. No? At meron po talaga silang concern at iniinda matagal na po na hindi po nila alam kung kailan natin mararamdaman ang epekto po nito. Kasi marami po nangyari sa mundo since the financial crisis of 2008, no? From 2008 to 2010 may financial crisis po kasi. After po noon, marami po nangyari na hindi maganda at yun, doon may concerns po talaga ang marami pong tao. Super concerning kung ano ang magiging epekto po sa ating lahat. Okay, hindi ko po kayo tinatakot ha. Sinasabi ko lang po sa inyo yung mga pinag-uusapan po ng mga value investor. Ayan, i-explain ko po sa inyo in an easy way sa pamagitan lang po ng ilang mga stories na naririnig ko rin po sa iba. Pero iba dito personal experience po, no? Okay, umpisahan ko po sa story number 1. Bumisita po ako sa China back in 2007. Ang tagal na po nito. 16 years ago kasi hindi naman po ako mahilig nag-travel. Pero sumama po ako no, sa tita ko. No? Part siya na isang Chinese community. Bumisita po siya sa isang baryo. Again, baryo po. Sa isang baryo sa China kasi doon po ang pinagmulan ng mga tiyahin ko. Doon po sila galing. No? So, they're just trying to visit. No? Yung mga kamag-anak po nila doon. Sumama po ako. Ano po ang nakita ko? Mula po sa airport, pagbagsak ng airport, papunta sa baryo, syempre mahabang lakbay po yun. Kung hindi ko ako nagkakamali, 2 to 3 hours. May nadaanan po kaming city. City po, may nadaanan po kaming city. Ang dami-dami pong building. Grabe po, ang laki po ng lugar, parang Makati, mas malaki pa sa Makati. Syempre matagal na po, 16 years ago. Hindi ko po talaga ma-estimate masyado kung gaano kalaki, pero ang laki po talaga. Parang Makati or bigger than Makati po talaga. Ang tataas ng building, grabe po. Ano ang problema na nakita ko? Wala po masyadong tao. Walang tao, hindi ko po alam. Ang dami pong high-rise building. Grabe po ang tataas po. Hindi ko alam, 40 floors po yata. Karamihan po dito, dikit-dikit. Ang dami, pang office po yata to, pang residential, hindi ko alam. Pero sa dinami-dami po ng building na yun, wala po ako masyadong makitang tao kahit saan. Guys, sa Hong Kong, sa Singapore, pag nakakita ka na matataas na building po, high-rise building, nuknukan ang dami ng tao, dense na dense po ang tao. Dito po, ang tataas ng building, wala pong tao. Ako po mismo ang nakakita, no? So I feel hindi po out of ordinary ang mga claims po na kinukwento ng maraming tao na artificially daw po pinalalaki lang po ng China ang kanilang economy. Sa pamaanong paraan, marami daw ginagawang ghost town city ang China. Build lang ng buildings for the sake na may project at tumaas ang economy. Basta mga gawa para GDP ng GDP, no? Angat lang na angat ang economy kahit wala namang silbi, kahit wala namang nakatira, kahit walang gumagamit, build lang ng build. Ano pa? May mga gumagawa daw ng tulay sa mga lugar na walang dumadaan. Piling ko po, hindi ko po nakita ito, pero hindi po ako nagtataka at hindi na po ako nagdududa sa mga ganito naririnig, no? Marami daw gumagawa ng tulay na wala naman dumadaan at hindi kailangan kung saan-saan lang gawa ng tulay kung saan-saan. Ano pa, bumibili daw ang gobyerno ng iba't ibang mga products, lalo-lalo na rin mga gulay, kung ano-anong crops, basta bibili lang ng bibilin. Tapos wala namang gagamit nito. Ang gagawin nila, tatapon lang nila sa dagat for the sake na may bumili ng crops at
Yun nga po, ang ibig pong sabihin nito in short lang po, parang artificially ginogrow daw po ng bansang ito ang kanilang economy. Again po, claims mo ng ibang tao po ito, pero ako po nakita ko po talaga ang daming building, walang tao sa kalsada. Pwede ba yun? Ang tataas ng building, walang tao. 2007 po ito. Okay, story number 2 na po tayo. Low interest rate. Pagdating po noong 2010 po, no, again, US po ito at other advanced economy, no, katulad ng Japan and Europe ang pinag-uusapan po natin, no. After ng 2010, binaba po nila sobra ang interest rate po, no. So much so na ang interest rate, no, naglalaro na lang po sa 0.25%, give or take a little bit, parang dyan lang po naglalaro ang interest rate. Imagine ganyan lang kababa ang interest rate po, no. Ang federal fund rates po niyan 0.25% for how many years? Since 2010. Ang baba-baba po ng interest rate. Okay, so ang sabi po ng maraming tao, this was done to artificially inflate the economy. Para ma-inflate ang economy. Kasi pag mababa ang interest rate, sobrang baba, mga companies, nagkakaroon ng lakas ng loob na magbaro ng pera kasi mababa ang rate, no? Para mag-build sila na mag-build ng project, mag-expand, no? And also consumers, lagi nyo na naririnig po ito sa akin, madalas na po, no? Consumer can borrow more money so they could spend more. Kasi mababa ang rates, di umutang ka. Tapos mag-shopping, no? Kaya yung mga earnings ng mga companies tumataas, no? But traditionally po talaga, no? Kung nasa katinuan po ang mga tao po talaga, dapat po ang mababang interest rate po, sandali lang pong ginagawa po yan, no? Ang ginagawa po ng mga gobyerno po talaga, saglit lang, 1 to 2 years lang. Ang ginagawa po niya, ibinababa lang po ang interest rate para i-spark lang i-spark lang ang economy. Kumbaga sa sasakyan na na tumirek, no, ayaw mag-start, kakadyutin mo lang, tutulak mo ng konti para mag-start siya. Pag nag-start na, iwan mo na, wag mo nang itulak. Kasi umaandar na eh. Pag umaandar na, wag mo nang itulak. Ganon po, kaya lang ito, pinatagal po since 2010. Hindi na po nila ibinaba interest rate. Halos zero na po ito, 0.25%, halos zero na po ang interest rate. Grabe, no? Kasi usually po dapat i-dial back ito sa normal level sa 3 to 5%, mga ganyan po talaga yan. Sabi mo ng 2 to 5%, ganyan, dyan naglalaro po talaga yan traditionally, no? Ang normal na interest rate level, pero 0.25%, no? Credit is almost free, halos libre na lang ang credit. Ano ba naman yung 0.25%? Chicken feed na lang po kasi na magbayad ganyan, no? So almost free umutang. Yan. So walang may gusto na ibalik sa normal level for a very long time. Ang interest rate po talagang hinayaan po nila dyan na napakababa. Grabe po, more than a decade po yan. At inabuso po ito ng maraming company. Kasi napansin po nila na walang balak ang mga gobyerno, mga central banks na ibalik sa normal level. Inabuso ng mga company. No? Okay, paano inabuso? Story number 3 na tayo. Lumolobong balance sheet. Paano paraan? Dahil nga po credit is almost free, companies took advantage of it sa papanong paraan. Di utang ng utang, taon-taon utang ng utang. Paano yung babayaran? Wala akong pake. Anong bayad-bayad? Interest, ang konti lang ng interest. Utang ng utang. Build ng build. Expand. Wala eh. Libre ang utang eh. Di umutang ka ng umutang. Money is free. Credit is free, no? And ano pa, in-increase ng mga companies, hindi lang mag-expand, hindi lang mag-build. Pati yung mga ibang bagay na magagastosan nila, ginastosan nila to get ahead of competition. Katulad po ng advertising. Tinodo po talaga buhos. Ads. Kasi wala eh. Gumastos ka lang gumastos. Basta makakuha ka ng malaking market share, no? Kasi ang dami naman pera dyan. Ang daming available. Credit is free at 0.25%. Yan. And yung mga matitinong companies, may mga matitinong companies na ayaw naman nilang umutang. Medyo conservative sila. Pero wala silang magagawa. Kung yung competition mo, utang ng utang, build ng build.
Tapos advertise. Pag hindi ka sumabay, maiiwan ka sa kangkungan. Kaya pati yung matitino sana na companies, napilitan na rin po sila na umutang na rin ng marami. Kasi maiiwan ka ng mga aggressive na kalaban. Ayun ang nangyayari po, no? In the end, lumobo ang mga utang ng mga companies. Dumami. Again po, sa US po kasi iba po ang sistema po doon. Malakas po ang loob nila umutang kasi iba po ang ano po doon. Iba po talaga ang structure po ng andon. Usually ang mga basta masalim mo yan, tsaka na lang pag-usapan, tsaka ko na lang i-expound, pero ganyan lang nangyayari po talaga sa kanila, no? Okay, story number 4 na po tayo. Zombie companies. Ano yung zombie companies? Marami pong companies ang walang kwenta. Walang kwenta at walang karapatan mabuhay, walang karapatan na mag-exist na mga company. Hindi maganda ang business model nila at pangit ang kanilang financials. In short, walang kwentang companies. Dapat mategi na po ito. In normal condition, matetegi agad ng mga company to. Mawawala na po sila. Kaya lang hindi po normal ang condition. Nabubuhay po sila, no? Sa papaanong paraan. Umutang kasi may pera naman. Umutang, di buhay pa rin sila. Utang lang na utang kahit hindi ka kumikita, kahit pangit ang financial mo, umutang ka lang na umutang. May pampasweldo ka pa rin, tumatagal pa rin sila. Marami po, detrimental to the economy. Pero niyan, marami po mga zombie, mga walang kwentang company na nabubuhay pa rin for a very long time dahil nga po credit is almost free. Okay, story number 5 na po tayo. Too much printing of money. Ang lakas po magprint ng pera. Okay, sa papaanong paraan na uso po sa mga central bank. Alam ko po, Bank of Japan na nagpauso nito earlier pa, kinopya ng US, ginaya ng US. Ano yan? Quantitative easing. Hindi ko po alam kung na-discuss ko na po sa inyo ang quantitative easing before. Okay, ganito po yan. Yung central banks po, no? Yung Feds o yung Bank of Japan, they will keep on printing money. Saan nila ginagamit yung money? Bumibili sila ng asset from the open market. Bumibili sila ng bonds. Bumibili sila ng stocks. Yan ang ginagawa ng mga central bank. Kasi ayaw nilang bumaba ang stock market, ayaw nilang bumaba ang bond market. Kaya bili sila ng bili to spark the economy. Okay, supposedly to support and spark the economy. Okay, gaano karami? Billion kada buwan ang piniprint na pera at bili ng asset. Grabe po yan. Ito po yung Fed's balance sheet, no? Mula po noong 2008, ang baba lang po ng utang nila noong 2008. Grabe na po ang inilobo. Kaya na po tumingin sa graph po nito. Lumobo po talaga ang balance sheet ng Feds. Ibig po sabihin ng balance sheet, yung asset na hawak nila. Kasi pag print nila ng pera, bibili sila ng asset, napupunta yung asset sa balance sheet po nila. Kaya lumobo na po talaga. Tingnan nyo yung Bank of Japan, lumobo na po. Ang sabi nga po ng dito po sa mga article na mababasa po natin, tingnan nyo po ito. Bank of Japan becomes the biggest Japan stock owner with more than $400 billion. Ang ownership nila ng mga stocks sa Japan. Sila na ang biggest owner ng stock market sa buong Japan. Sa kakabili po nila, kaka-imprinta ng pera. Story number 6 na po tayo, American Rescue Plan. Hindi ko po alam kung na-discuss ko na po sa inyo. Si Biden po, nung nag-pandemic po, nag-decide po na maglabas ng 1.9 trillion stimulus package. Saan nanggaling yung 1.9 trillion? Saan nanggaling po yan? Na ipinantulong sa lahat ng tao, almost 2 trillion po ito. Ang mga tao binigyan ng stimulus 1,400, I think on top of 600 pa ito, kaya in total $2,000, no? Maraming tao yata nakatanggap nito, no? 1,004 plus 600 for families earning less than 75,000 per year. Binigyan po ng stimulus package. Grabe po ito. Okay, Ay, Kuya John, anong masama na tumulong ang gobyerno? Ang tanong po pa, paano tutulong ang gobyerno? Saan mo kukunin ng pera? Saan mo kukunin ng pera? I-imprint ba o uutang ka?
Wala pong libreng pera. Kahit po gobyerno, hindi po pwedeng basta-basta tumulong ang gobyerno na wala pong panggagalingan ng pera. Lalo na po kung sobrang daming pera, $2 trillion po yan. Saan po nanggaling po yan? Inimprinta ba yan o inutang? Regardless saan mo kinuha po yan, later on, pagbabayaran po ng lahat po yan, pagdudusahan po ng lahat po, iyan. Ayan po, no, marami pong pinagdalhan po ito. Mga benefits, no, na maganda naman ang intensyon, no, para tulungan ng iba't ibang sector, no, ng US, no, families, ganyan, local government. So maganda po. Kaya lang po, after 1 year nga po, no, sabi nga po ng mga commentators, wala rin do po masyado na itulong ito. Naging inflationary pressure po ito. Inflationary pressure kasi nagkaroon bigla ng 2 trillion. Nagkaroon bigla ng 2 trillion. So inflationary daw po ang effect po nito. So pag sinabi pong inflation, hindi po maganda. Pag sinabi po talagang inflation. Kaya po ngayon mataas ang inflation kahit saan. Story number 7 na po tayo. The rise of cryptocurrency. Okay, hindi ko po i-discuss ang technicalities ng cryptocurrency dahil hindi rin po ako masyadong marunong po dito. Pero ang pagkakaintindi ko po dito, isa sa reason, hindi lang only, maraming reason, pero isa sa reason kung bakit sumikat ang crypto since 2010 kasi nga po sa sobrang manipulation ng mga central bank at mga gobyerno, nabwisit na po ang mga tao. Sa sobrang manipulation, nabwisit na po ang mga tao. Ayaw ko na sa pera na galing sa central bank kasi wala, mapagkakatiwalaan ko ba yan? Masyadong manipulation ang ginagawa, no? Too much manipulation of currency and markets ang nangyayari. Kaya they turn into this type of asset called cryptocurrency na hindi po kasi ito na ma-manipulate ng central bank at hindi po na ma-manipulate ng mga governments, no? Isa lang pong reason po ito. Of course, marami pong reason under cryptocurrency. Ang mga magagaling po sa cryptocurrency can add into this. Pero ito lang po yung pagkakaunawa ko po, no, based sa mga naririnig kong discussion from the value in investor. In short lang po, short summary lang po, ito po ang ibig ko po sabihin sa napakaraming istorya na kinuwento ko po sa inyo. Sobrang dami pong moral hazard na nangyari since 2010 na kagagawan po ng gobyerno, iba't ibang gobyerno at iba't ibang central bank na hindi po healthy. Naggrabe po ang pangyayari po na ito. Pag sinabi po moral hazard, kasalanan po. Masyado po maraming kasalanan na ginawa. Manipulation po ng market, manipulation ng currency, etc. 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 Mga kasalanan na ginawa po, no? At may kasabihan po, lahat po ng kasalanan ay may kabayaran. Hindi po pwedeng kasalanan wala pong kabayaran. Meron at meron po yan. Ang tanong lang po yan, kailan kasi singilin ng kasalanan mo at gaano kabigat ang parusa? Yun po ang tanong. Kaya ito po ang concern po talaga ng value investing community na sinishare ko lang naman po sa inyo. Hindi ko po alam kung ano magiging epekto po talaga nito, no? Kung talagang malaki ang epekto nito sa stock market in the future, hindi ko po alam. O kung nararamdaman na ba natin currently ang mga bagay na to, hindi ko rin po alam. Ano po masasabi niyo po sa kwento, sa story po na to, no? Again, disclaimer lang po, no? This is just based on my own understanding, pero hindi po ako professional economist, hindi rin po ako analyst, at hindi rin po ako financial advisor. Ako po ay isang hobbyist lang, no? So all of these are just my opinion. I would also like to know your own opinion. Please like, subscribe, share the notification bell. Kwentuhan po tayo sa comment section. God bless. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.